Hello, ating pag-uusapan ang Gregorian chant. The elements of a Gregorian chant. Una, the text of a Gregorian chant is in Latin. Pangalawa, it has a free meter. Ibig sabihin, wala itong time signature na sinusunod tulad ng 2/4, 3/4, or 4/4. Pangatlo, it has a narrow melodic range. Ibig sabihin nito, ang mga gaps ng mga notes ay hindi malalayo sa isa't isa. Kaya wala itong mga melodic leaps, yung mga tipong mababa hanggang papuntang mataas bigla. Magkakatabi lang halos ang mga tono. Kaya madali itong kantahin. Pangapat, it is monophonic. Pag sinabi nating monophonic, ito ay isang single line melody lamang. Which means to say that kung ano ang kinakanta ng isang tao ay kinakanta rin ng lahat ng sabay-sabay. Just take it as an example na kapag kumakanta kayo ng Lupang Hinirang pag flag ceremony, iisa lang ang kinakanta niyong melody, di ba? And wala kayong accompaniment na music. Kaya ito ay monophonic. So, in short, para di siyang a cappella. Panglima, the rhythm is not absolute. Bagamat merong prescribed na haba or iksi ang tunog ng isang tono, hindi ito fixed na halimbawa 1 second kada tono. Walang ganon. Ito ay nakadepende sa pagkakaunawa at pagkakasabay-sabay ng mga kumakanta. And last among the elements, it is based on church modes. Noong panahong medieval ages, wala pang diatonic scale or yung mga do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ang sinusunod nila ay church modes na based ito sa Greek tetrachords. The meat of our lesson for today is understanding Gregorian chant symbols. Sa lesson ito ay matututunan niyong umitindi ng notation ng Gregorian chant at mailipat ito sa modern notation. Ang tawag sa isang note or isang single syllable ng Gregorian chant ay neumes. Ang shape ng neume ay kwadrado. Unlike ang modern note natin ay pabilog. Ito ay kwadrado sapagkat noong unang panahon, ang ginagamit na panulat ng mga monks ay quill or calligraphy. So ang surface, ang dulo ng quill or calligraphy ay flat. Kaya nakabuo sila ng mga most likely na mga shape na kwadrado. The first symbol that you have to understand is the C clef or the Do clef. It indicates where the Do is on the staff. Yung symbol na nasa upper left, yan ang Do clef. So, since nasa fourth line siya ng Gregorian chant staff, yung fourth line ay ang Do line. If you will notice a difference, ang Gregorian chant staff ay may 4 na linya lamang. Ang modern notation staff ay may 5 linya. So kapag ang neume ay nasa fourth line sa Gregorian chant staff at naandun din ang Do clef, sa modern notation, yun ang kanyang pagkakasulat. Yung Do na nasa ibaba ng G clef. Or sometimes, yung Do na anywhere on the clef. Basta ito ay Do. Kung nasaan ang Do clef, naandun ang Do. So gumagalaw ito ha, gumagalaw. Pag-usapan naman natin ang isa pang clef, ang Fa clef. Kung ang Do clef ay nag-indicate ng Do, ang Fa clef naman ay nag-indicate ng Fa. At dito ibinase ang Fa clef staff na bago. So kapag ito ay nakapwesto sa linyang kung nasa ng Fa clef, nandun ang Fa sa modern notation. Now, these are the different symbols of the notes. The first symbol is a punctum. It is a single note with time value of 1 beat. The dotted punctum, o yung may katabing dot, it is longer with time value of 2 beats. Second beat is sung softly. Short, mas mahaba ang pagkakanta nito kaysa sa punctum.
Bistrofa. It is a long note with time value of 2, and it is sung with slight crescendo. Para siyang dotted punctum, pero yung second beat o yung second beat nito ay mas malakas ang pagkakakanta. Ang podatus. Ang podatus is a bottom note which is sung first, followed by the top note which is softened. So kakantahin mo yung bottom note na mas malakas kaysa sa susunod. Pero ito ay isang syllable lamang. Example, yun. Clevis, 2 descending notes. Read from left to right. Decrescent, pronounced diphthong or a voiced consonant on small note that ends a syllable. Ano ibig sabihin nun? For example, men. So yung dulo ng consonant ay yung second note. Men. Yun. Scandicus, ascending 3 notes. Remember, isang syllable lamang itong tatlong note na ito. Yun, ha? Hindi siya amen, hindi. It's Quirisma, ascending 3 notes, noted by a jagged line in the middle. The middle note is sung lightly, moving towards the top note. Yun. Narinig ba yung difference? Yung gitnang ay mas mahina. Torculus, which is 3 notes, rise to second note, then descends to last note. Correctus. These are 3 notes, wherein the middle one is the lowest, which is drawn simply with a line to connect the notes. Climacus or climacus is descending neum 3 or more notes. All notes have the same value, 1 beat each. Kustos. Ang kustos is an indicator lamang. Hindi ito kinakanta. Sinasabi nito kung nasaan yung unang note na kakantahin mo sa susunod na linya. Mamaya, makikita ninyo kung ano ang purpose ng kustos. Let's try to analyze one of the most famous and most relevant Gregorian chant even in the modern days. Yes, hanggang ngayon may kinakanta tayong Gregorian chant. Hindi nyo na siguro alam. At ito ay ang Salve Regina. Tama-tama, malapit ng FRC. At ito ay kakantahin nyo ng 9 na araw. Salve Regina is loosely translated in English as Hail, Holy Queen. Alam naman natin siguro ang tono nito, pero i-analyze na natin bahagya yung first line. Tingnan mabuti kung saan nagsisimula ang note. Ang do clef ay nasa 4th line sa itaas. Pero masyadong mababa ang unang note na kinakanta. So ang tanong, bilangin natin pababa. From line space, bilang tayo. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Ibig sabihin, magsisimula ka sa do para kantahin yung sa, salve. Do, tapos nag-skip ng line, pupunta na mi. Do, mi. From mi, nag-skip ng line, pupunta ka na so. Do, mi, so. And then you go up pa ng isa lang. Do, mi, so, la. Babalik ka ng so. Do, mi, so, la, so. Pag kinanta natin, Salve Regina. And so on so forth. Mater misericordiae. Almost all of the symbols that are drawn are punctums. Meron bang ibang symbol? Yes, may dotted punctum dito na dalawa. Yung nasa na at nasa e. Ibig sabihin, mas mahaba ang pagkakanta ng syllables ito.
Salve Regina, Mater Misericordiae. Yun. Now, ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng kustos. Noong unang panahon, siyempre hindi naman tuloy-tuloy ang musical notes, no? Napuputol din ito kasi mahaba yung mga kanta. So, ang kustos ay nilalagay para alam mo habang kumakanta ka kung saan ka susunod kakanta. Tingnan mo mabuti ang nasa upper line sa rightmost symbol. Ito ay nakalagay sa second line. Kaya naman, sa next line, nagsimula ang chedo sa second line. Ano yung second line na yan? That is fa. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Nakita niyo yung sal na syllable? These are two neumes per syllable. Sal. And that is how to understand, interpret, and write a Gregorian chant.